Bawat biyahe may kwento. May mga planong hindi natutuloy, may mga pagkakataong kailangan lang nating magpatuloy. Pero sa dulo ng lahat, ang mahalaga ay patuloy tayong gumagawa ng mga alaalang babalik-balikan. Kaya tara, samahan nyo kaming gumawa ng panibagong alaala na masarap balik-balikan. Grabe, sobrang grabe. Ah, my gosh, hindi ko na kaya. Sabi nila, yung mga biglaang plano yung madalas na natutuloy. Mukhang totoo nga, pero hindi ibig sabihin nun na magiging madali ang lahat. Habang nasa biyahe kami, bigla kaming inabutan ng malakas na ulan at dahil kasama namin ang aming fur baby, hindi naman pwedeng ipilit ang biyahe. Mas importante pa rin ang safety kaysa sa pagmamadaling makarating. Kaya nagpahinga muna kami at hinintay na tumila yung ulan. Pero mukhang mahilig talaga magbiro ang panahon. Pagdating namin ng Antipolo, sobrang init naman. Kami na lang yung nakakapote. Kaya gumilid muna kami, kumain kami ng kwek-kwek, minom ng gulaman. Dahil nga naging abala kami sa paghahanap ng campsite, hindi kami nakapag-breakfast. Biglaan lang talaga yung planong to, kaya pinili namin ang isang campsite na malapit lang sa Manila. At kahit may konting aberya sa simula, mas lalo kaming na-excite sa adventure na naghihintay sa amin. Tara, ituloy na natin ang biyahe. Kung mapapansin nyo, ang sarap lang ng biyahe namin. Maayos ang kalsada, smooth yung takbo namin, at enjoy lang kami habang tinatanaw yung mga tanawin sa daan. Sabi pa nga namin, mukhang magiging easy ride lang to. Pero hindi pala. Dahil biglahan ng camping trip na ito, hindi na namin na-review ng mabuti yung campsite, pati yung mga rutang daraanan namin. Kaya laking gulat namin na unti-unting magbago yung kalsada. Mula sa sementadong daan, napunta kami sa rough road. Tapos nalaman pa naming ongoing pala yung road construction papunta sa campsite. Sa totoo lang, napaisip kami kung ito ba talaga yung tamang daan. Buti na lang nakamotor lang kami at kinaya naman ni Demi. Medyo mabagal lang yung takbo namin, pero ang importante, safe at tuloy-tuloy ang biyahe. Doon namin na-realize na minsan hindi lang ang destination ang adventure. Minsan, pati ang daan papunta sa campsite may sarili ring kwento. Kaya kahit may konting challenge, tuloy lang dahil alam naming sulit yung naghihintay sa dulo ng biyahe. Ayan po. Sige po. Namin, iyon na yung huling challenge ng biyahe. Pero hindi pa pala. Pagdating namin, laking gulat namin na may makita kaming river crossing bago makarating sa campsite. Sabi ko kay Six na bababa ako dahil nga mabigat ako, pero ayaw niyang pumayag. Kaya ayon, itinuloy na lang namin. Malalim po to. Hindi daw. Sa una, okay pa, pero hindi namin inakalang sobrang dulas pala ng mga bato sa ilalim ng ilog. Isang maling apak, ayun, natumba kami. Buti na lang, walang nasaktan. Nabasa lang
kami at medyo nagulat sa nangyari. Pero doon talaga namin nakita na kahit saan ka magpunta, may taong handang tumulong kahit hindi ka nila kakilala. May lumapit agad sa amin para tumulong, buhatin yung motor at yung mga gamit namin. At sa totoo lang, sobrang laking tulong nun dahil mabigat talaga yung motor at punong-puno pa ito ng camping gears. Feeling ko magiging trauma na to ni Six. First time kasing matumba ni Demi. Iba pa rin yung kaba kapag yung paborito mong kasama sa biyahe, yung natumba o sumayad. Dahil sa nangyari ngayon, siguro mag-aalangan na kami sa susunod na river crossing o mas magiging extra careful na talaga kami. Aral na to sa amin na sa susunod na campsite, kailangan aralin muna namin yung ruta kung kakayanin ba bago sumabak. Kaya sobrang nagpapasalamat talaga ako ng napakarami dahil hindi ka nag-atubiling tumulong sa amin. Maraming salamat po, sir. Totoo talaga na sa gantong biyahe, mas nakikilala mo yung kabutihan ng mga taong nakakasalubong mo sa kalsada. At eto na nga, matapos ang kaunting kaba sa daan, sa wakas, nakarating na rin kami dito sa Isla Rebelde Campsite. Pagdating pa lang namin, binati na agad kami ng mga staff nila. Sobrang babait at napaka-accommodating. Since walk-in nga lang kami, pinag-fill out muna kami ng forms for information at inayos na rin namin yung payment para diretso na kami sa pahinga later. Pagkatapos nun, pinapili nila kami ng magandang pwesto kung saan namin gusto itayo yung tent namin. Pagod sa biyahe, tapos gutom na rin talaga kaming dalawa. Kaya kung mapapansin nyo, medyo bumagal na talaga yung kilos namin. Pero nung nakahanap na kami ng pwesto para sa aming tent, napatingin ako sa paligid biglang gumaan yung pakiramdam ko. Sobrang sarap sa mata. Puro greens lang, napaka-relaxing. Parang unti-unting tinatangay ng hangin yung pagod namin. Kaya tara, samahan nyo ko panoorin si Six na mag-build ng tent namin at ako naman magiging abala sa pagluluto nung kakainin namin dahil talagang gutom na ako at kaming dalawa pala. Yan na ha. Buhat yan na. Rocket! Rocket!
Kain tayo. Ang ulam namin ay sinigang na baboy. Nangangagat. Nangangarot. Di pa tayo close, nangangagat ka na. Ha? Hi! Luto tayo ng chicken inasal! Pagkatapos namin kumain, tapos nagpahinga ng konti, nag-prepare na agad kami para sa dinner. And actually, sobrang challenging ng ulam namin ngayon. Kasi hindi naman namin na-realize agad na mas matagal pa lang mag-grill ng chicken kaysa sa liempo. Sa liempo, mabilis lang makuha yung lutong-luto. Pero sa chicken, kailangan talagang tiyagain at dahan-dahan para maluto hanggang loob at hindi maging hilaw yung buto. Itong pag-iihaw na to. Pero in fairness, pag nag-iihaw, hindi malamig. Wala mo ko yun. Ha? Wala mo ko ko. Hindi, ako ang hindi nilalamok. Kaya ayun na nga, inabot na talaga kami ng dilim sa pagluluto ng ulam namin para sa dinner. Pero 'di ba, parte pa rin to talaga ng camping experience namin. Yung mag-iihaw ka sa gitna ng dilim habang malamig yung hangin, tapos matyaga ka maghihintay kahit gutom na gutom ka na. Napaisip nga ako habang nakatitik dun sa manok. Minsan sa buhay, no, nagmamadali tayong makuha yung resulta. Gusto natin instant yung tagumpay. Pero tulad nung inihaw na manok, kapag minadali mo at pinalakasan mo agad yung apoy, sunog lang sa labas pero hilaw pa rin sa loob. Kasi nga, 'di ba? Kahit madilim at matagal, hawak mo pa rin yung ilaw at naroon pa rin yung apoy. The best things in life take time to prepare. Ang mahalaga, huwag kang bibitaw sa paghihintay. Kasi sa huli, alam mong mas masarap at mas sulit yung ihahain sa'yo ng tadhana. Meron kaming chicken inasal and sinigang na baboy. Okay. Speaking of baboy, yung student ko, nag-ano kami, 6. Ang lesson namin ay nouns, naming. Ngayon, syempre, tungkol yan sa tao, bagay, hayop, pangyayari. Ngayon, sa tao kami. Tapos, sabi ko, magbigay ng halimbawa ng tao, ganyan. Siyempre, ako muna yung nagbigay. Sabi ko ay, guro, pulis. Tapos, alam mo, example nila. Ano? May nagsabi ng, holdapper, kidnapper, snatcher, this is Lance. This is Lance din, example nila. This is Lance, example nila. Kasi nga, sa bagay, tao nga naman si Lance. Eh di, pumunta na kami dun sa, nagbagay kami. Bagay, halimbawa ng bagay, ganyan. Bigay sila ng halimbawa. Tapos, halimbawa ng bagay daw ay baboy. Sabi ko, ang baboy ay halimbawa ng hayop. Tapos sabi nung, di ba pagkain daw ay bagay? Sabi ko, kapag hilaw pa, kapag buhay pa, hayop siya. Pero kapag niluto na ng nanay mo, bagay na siya. Kasi pagkain na siya, ulam na. Critical thinking.
Hindi ko alam. Maraming tanong yung grade 1 eh. Alam ko. Sarap. Parang yung inasal. Ang tagal natin niluto yung inasal. Parang piling ko dapat. Hindi, mataas lang kasi yung ihawan natin. Kaya parang ang tagal na luto. Pahinga nga sinigang. Sarap. Ito kung gusto ko sa camping. Kakain ng masarap. Pahinga naman akong karne. 6, puro sabaw naman binigay mo. Sabi mo kasi sabaw. Siyempre may karne niya yun. Karne, ano to, tao, ano, tayo pa bago. Bagay na kasi luto na eh. Very good. Ang sarap. Ang sarap. Sarap. Ng inasal. Malambot. O, diba? Masarap. Kaya Ano? naman, dapat kang Walang tandaan bating na ang paghihintay ay hindi pagsasayang ng oras. Ito yung pagpapalalim at pagpapatibay sa atin para maging handa tayo sa tamang panahon. Di ba, nag-ihaw lang ako ng manok pero may natutunan Hindi na mahangin, ako. Pero malamig. Na? Kanina ayaw niya pumasok. Pero nung nakarinig na to, ano yan? Rocket! Ayaw mo pala. Good night. See you tomorrow. Tomorrow, susulitin namin yung mga activities na ino-offer ng Isla Rebelde Campsite. Again, good night. See you tomorrow. Morning, Rocket. Good morning. Oy, 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 cutie. Gusto, bilisan mo na. Mag-swim-swim na tayo. Pagkagising namin, inayos lang namin yung sarili namin. Wala nang kain-kain. Diretso na agad kami sa mga activities. Ganto talaga ako minsan kapag sobrang excited. Kapag alam kong limited lang yung time, gusto ko talagang sulitin yung bawat minutes. Ako kasi yung taong gusto ko ma-experience lahat na kayang i-offer ng campsite. Hanggat kaya ng oras, pati yung katawan ko, game lang ako. Para sa akin, sayang kasi kung may pagkakataon pero hindi ko sinubukan. Pero si Six,
Kabaliktaran ko, mas gusto niya yung mag-relax, magpahinga, at namnamin muna yung tahimik na paligid. Hindi siya yung nagmamadali kasi para sa kanya, mas mahalaga yung quality na experience kaysa sa dami ng nagawa. At naisip ko, parang ganito rin talaga sa buhay ng tao, ano? May mga taong katulad ko na gustong maranasan yung lahat sa loob ng maikling panahon. Gusto nilang sumubok ng iba't ibang bagay, kumuha ng maraming opportunities at sulitin yung bawat pagkakataon. Ang maganda rito, marami kaming natutunan at maraming alaalang nabuo. Pero ang downside, minsan nakakapagod o nakaka-overwhelm. May mga tao naman na katulad ni Six. Mas pinipili nilang dahan-dahan lang, mas iniuna nilang magpahinga, mag-enjoy, at hindi minamadali ang lahat. Ang kagandahan dito, mas naalagaan nila yung sarili nila, mas na-enjoy nila yung moment. Pero minsan, may mga opportunities din na lumilipas dahil sa sobrang pag-iingat o paghihintay ng tamang oras. Alam mo, sa huli naman, wala naman tama o maling paraan. Magkakaiba lang talaga tayo ng pacing sa buhay. Ang mahalaga, ginagawa natin yung mga bagay na nagpapasaya sa At atin. punta kami dito kasi mas gusto namin yung running water. Oh my gosh! Ilog na ilog. Ayun doon, oh. Isa ito sa may experience nyo kapag punta kayo dito sa Isla Rebelde Campsite. Napakaganda ng ilog sa area nila. Kaya naman, tara, samahan nyo kaming enjoyin yung pag-iilog namin. Wow, may mga isda. Gusto, tingnan mo, may mga isda. Ano? Tilapia. Uy, na-scare ako. O, tignan nyo si Six. Ano na naman kaya yung ginagawa niya? Makikita nyo ang resulta. Ay, wow! Yan pala yun. O, diba? Ang galing niya lang kumuha ng mga shots. Six ko, enjoy ka? Lamig ng tubig. Ligo na tayo. Tara. Kaya ko. Mababaw yung tubig. Hindi na ba sa'yo ulo namin? Di ba hindi lang natin napuntahan yung malalim? Pabalik na kami kasi kinulit ko talaga si Six dahil gusto kong maglaro ng gel blaster. Nag-rent kami for only 200 pesos with one loaded magazine na nakasama. Play muna kami. Tignan natin kung sino ang magiging sugatan at sakitan. Testing, testing, testing. Testing. Meron.
Daya mo, may coverang ka ah. Okay. Hoy, di ka na mamamatay. Aray! Masakit! Sakit! Abaril mo ako ah. Wala na bala. Reloading! Sorry po, puno. Loading. Talunin natin si Pagkatapos ng malupit naming barilan, oras na naman para mag-swim-swim. At dahil nga pusong serena ko, balik na naman ako sa tubig. Isa yan talaga sa mga bagay na sobrang na-appreciate ko kay Six. Hindi man siya laging kasing excited ko sa mga gusto kong gawin, pero lagi siyang willing na samahan ako. Kahit alam kong minsan mas gusto niyang magpahinga o mag-relax, sasabayan pa rin niya ako para lang makita akong masaya. Doon ko na-realize na ang buhay mag-asawa, hindi naman kailangan pareho kayo ng hilig o pareho kayo ng personalidad. Hindi rin kailangan gusto nyo ang eksaktong parehong bagay. Ang mahalaga, pareho kayong handang magbigay, umunawa at sumabay sa isa't isa. May mga pagkakataong ako yung nag-a-adjust at may mga pagkakataon din na siya naman yung nag-a-adjust. At doon nabubuo yung tunay na samahan eh. Hindi dahil pareho kami ng gusto, kundi dahil pareho naming pinipiling samahan ng isa't isa kahit magkaiba kami. Kasi sa huli naman ang pag-aasawa ay hindi lang tungkol sa paghahanap ng taong kapareho mo. Mas tungkol ito sa pagpili araw-araw na maging kasama ng taong mahal mo sa mga simpleng adventure, sa mga maliliit na kalokohan at maging sa mga tahimik na sandali. At para sa akin, doon talaga mas lalong tumitibay ang isang relasyon. Lumutang.
Wait lang. Ito ko. Nagpapakain sa isda. Baka pumayat ako eh. Darap po sa akin yan. Ito sila. Pinapakain ko na yung aking mga kamay. Maprotina ako eh. Dito. Pinagkakagat na nga ako. Ayan ang mga isda. Yan, sige. Stop ka lang. O, sige. To, pagbibigyan ko kayo na kainin ako, ha. Aw, 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 aw. Ang tatakaw. Ang tatakaw ni Lusix. Powerful. Ay. Meron nga dyan pera. Ano yung Ito. Ito malilito. Ito relaxing pa yung mga kagat nito. Ow! Ito naman yung tilapia. Ang laki na ang sakit nga ng mga gat. Tilapia ba yun? Hindi yung pirana. Grabe naman sa pirana. Dito lang kayo. Hello, tignan natin kung sinong mas magaling lumangoy. Yung isda ba o ako? Habulan kami. Yung mga isda, hanggang 5 feet lang yung kaya. Ayaw pumunta dun sa 10 feet. Dinaig ko. Aray! Luto muna tayo ng chicken inasal. Ito pa rin, kasi ang dami kong naluto. Prito lang tayo ng ating inasal. Maluluto na to. Kain na tayo, 6. Tara, okay na to. Luto na to. Sarap. Danda. Sana natin. Andi. Sino magbabanon? Kain tayo! Ayan, pagkatapos ng lahat ng activities at makaligo, oras na ulit para kumain. Late brunch na ang peg namin dahil talagang sinulit namin ang umaga namin. At kung mapapansin nyo, ang haba ng buhay ng sinigang at inasal namin. Hindi talaga sila napanis. Feeling ko, malaking factor din talaga yung tamang pagpe-prepare ng pagkain bago magbiyahe. Syempre, sinikap din naming ubusin muna yung naluto naming pagkain para walang masayang. Bukod sa sayang ang gastos, sayang din ang effort na inilaan sa paghahanda at pagluluto. Pagkatapos maubos ng brunch namin, naghugas na ako ng lahat ng ginamit namin at para mamaya, papatuyuin na lang. Hi! Mag-asikaso na ako ng mga tiklupin. Yung mga pinaghigaan namin, asikasuhin ko na para mamaya si 6, madali na lang, konti na lang yung ililigpit niya. Yung mismong tent na lang, pati yung aming tarp. What do you call that, 6? Canopy. Ayun na lang. Pero the rest, itong mga higaan, mga damit, simulan ko nang ayusin. Kasi parang feeling ko, wala na naman. Sana maging okay yung pag-uwi namin. Sana safe kami mamaya. Pagkatapos kong mag-ayos ng mga gamit, nagpahinga muna ako sa duyan na ginawa ni Six. Sa sobrang presko ng hangin, tahimik ng paligid at pagod sa buong umaga, hindi ko namalayan nakatulog na pala ako. Ang sarap talaga sa pakiramdam nung simpleng pahinga. Minsan hindi mo kailangan ng mamahaling bakasyon para maramdaman yung tunay na pahinga. Isang duyan, tapos malamig na hangin lang, sapat na. Pero alam nyo naman, ang camping hindi kumpleto kung walang plot twist. Eto na naman, biglang umulan. Nagsisimula ng umulan, kaya magsisimula na rin kaming
pack up talaga. Kailangan naming magmadali kasi mahirapan naman kaming magbiyahe kapag basa ng ulan yung gamit namin. Kaya wala tayong magawa, kundi magsimula ng mag-pack up. Lang muna siguro si Six na mag-pack up ng aming tent and other things. Tapos ako naman, magpupunas-punas muna ako ng mga gamit namin. Kasi syempre, mahalaga talaga na tuyo yung mga gamit para sa next camping ay malinis, tuyo at walang amag yung mga gagamitin namin. At syempre, para safe na rin gamitin. Sige, watch muna kayo. Eto, meron kaming ganito kasi nga lagayan nung aming tinidor kapag camping lang naman kasi syempre hindi maiwasan na sa during camp may mga insects, ayan, para hindi na rin tayo nilalangaw o nilalamok yung mga pinagkainan natin, especially nilalangaw talaga. Kailangan meron tayo yung ganito. Malaki ang tulong nito para ilagay, para hindi nalalangawan yung mga pinagkakainan natin. Safe pa rin para sa atin. Sarado na natin. Kailangan na namin isarado kasi pinapasok din pala kami ng ulan, yung anggi ng ulan. Naku, di bali may lights naman tayo. Ayan. Kung hindi naman siya nababasa, dyan lang muna siya. Hirap kumilos kapag maambon eh. Actually, muulan na. Lakas na ng ulan. Pero, lang yan. Ang lamig. Malamig na Six. Kumalamig na. Ayos mo yung ating hamok. Uy, dapat di mabasa yung kuan. Oh, no. Look at that. Basa-basa na. Dito talaga natitest yung mga camping essentials during rain, no? Kung effective ba yung mga biniling gamit during rainy season talaga. Kung matibay itong mga gamit na binili ni Six. And so far, etong aming tent na nature hike is sobrang solid naman kasi unlike dun sa dati naming tent, eto dito ay maluwag siya. 3 to 2 to 4 person. Tapos may siya, ayan may siya sa taas. Madilim lang dito sa loob. Pero malamig siya sa taas kasi may ventilation. Kaya maganda itong nature hike na to. Ko, kamusta naman yung experience mo during rainy season? Masarap, paghirap. Masarap paghirap. Ano ba yan? Wait lang. Eto na, nakita na namin kasi ilang beses na namin nagamit tong canopy na ito, pero ngayon lang namin na-test talaga yung kanyang water resistance. Ngayon, meron siyang tulo. Diba? Sa may bandang tahian. Anong brand nito? Keep hike ata. Keep Hike.
Ayan. Ayan o, nakikita nyo, may tulo siya, yung aming canopy. Pero, itong nature hike, itong nature hike namin na tent, goods naman kasi until now, hindi pa rin naman kami basa. Ako pala, kasi ako lang nandito sa loob. Six ko, okay lang ba si Rocket? Rocket! Rocket! Okay ka lang dyan? Hindi ka nababasa? Halika dito! Dito kay mami. Dali! Halika! Pili mo naman 6. Pili mo sa akin. Papaanin ko muna siya. Nasaan na ba yung... Papanginan ko na yan. Lakit! Puro ka naman higang-higa naman to. Halika. Dito ka mami. Thank you Lord kasi umaraw na rin. Binigyan mo na rin kami ng magandang panahon para maging ligtas at maayos ang biyahe namin pa uwi. Isa na naman itong paalala na hindi man namin kontrolado ang panahon, laging may tamang oras sa lahat. At bago tayo umuwi, ito muna yung honest review ko sa Isla Rebelde Campsite. For me, 10 out of 10 naman talaga siya. Una sa lahat, ang daming activities na pwedeng gawin kaya hindi kayo mababagot. Malinis at napakalawak ng campsite. Kaya kahit medyo maraming campers, hindi nyo mararamdaman kasi may kanya-kanyang space ang bawat grupo kaya tahimik at napaka-relax pa rin ang ambience. May tindahan din sila para sa mga basic needs. May free wifi at higit sa lahat, gated ang buong campsite. Kaya ramdam na ramdam namin ang seguridad habang nandito kami. Isa rin sa mga nagustuhan namin ay ang mga staff nila. Sobrang babait, accommodating at very welcoming. Ang comfort rooms naman ay malinis, maluluwag, marami kaya hindi mahirap pumila at malalakas din ang tubig sa mga lababo at paliguan. Isang malaking plus lalo na sa mga campers. Hindi nga lang kami nakapag-swimming dun sa pool nila dahil wala itong tubig nung pumunta kami. Pero understandable naman kasi tag-ulan at siguradong mahirap i-maintain yung pool kapag halos araw-araw umuulan. Friendly reminder lang no, para sa mga gustong bumisita, lalo na ngayong rainy season, dahil maraming fruit-bearing trees sa paligid, may mga pagkakataong medyo may mga langaw. May mga lamok din na normal naman sa halos lahat ng campsite. Kaya huwag kalimutang magdala ng insect repellent o mosquito lotion para sa comfortable stay nyo. Pero overall naman, wala talaga kaming naging malaking problema. Napakaganda ng experience namin dito. Tahimik, presko, safe, at sulit na sulit ang bawat oras na inilagi namin. Kaya kung naghanap kayo ng campsite na pwede para sa pamilya, mag-partner o barkada na gustong mag-relax at makaranas ng iba't ibang activities, masasabi kong isa ang Isla Rebelde Campsite sa mga lugar na talagang masarap balikan. At para sa amin, hindi lang campsite ang iiwan namin dito, kundi ang mga alaalang siguradong babalik-balikan namin.
Isang kwento na naman ng camping adventure namin ang natapos. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. Sana kahit papaano may naibahagi kaming saya, inspirasyon at mga tips para sa susunod ninyong camping trips. Kung gusto ninyo ang vlog na to, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para samahan nyo pa kami sa mga susunod naming biyahe at camping adventures. Hanggang sa muli, ingat palagi, stay humble, stay grateful at tandaan, ang buhay ay hindi sinusukat sa dami ng araw na lumipas kundi sa dami ng alaalang nabuo sa bawat araw na nabuhay tayo. See you on our next adventure. Goodbye! Oh, wait lang. This time, natuto na kami. Kailangan ko na talagang bumaba para mas safe at hindi kami mabasa. Oh, di ba safe? Again, goodbye!